Camila POV. Walang reaksyon sa mukha ni Elijah kahit matapos ng mga sinabi ko, na para bang wala talaga siyang pakialam kahit mawala pa ako sa buhay niya. At ang masakit pa, pati sa batang dinadala ko, wala siyang pakialam. Ganitong klaseng tao ba ang lalaking minahal ko? Hindi ganito si Elijah, hindi ko na siya kilala. Pinahid ko ang mga luha ko at dinampot ang sling bag na nasa gilid ng mesa. Nakahanda na akong umalis at talikuran ang nararamdaman ko para kay Elijah nang pigilan ako ni Daddy sa kamay. When I turned my eyes to him, natigilan ako nang makita ang mukha. Ngayon ko lang siya nakitang ganito, walang salitang lumalabas sa bibig, pero sapat na ang tingin at aurang binibigay niya para gumapang ang takot at kaba sa buong sistema ko. "You're not going anywhere," he whispered. Mahinahon pero bawat salita ay may diin. "Let's just settle this, Severino. Ayaw ko ng gulo, tulad ni Governor Montenegro. And how do you think we can settle this, Alfonso? We can pay you a decent amount. After all, magkakaibigan tayong lahat dito. Hindi natin gugustuhin masira ang pangalan ng bawat isa para lang sa isang pagkakamali." Nalipat kay Aurelio Cortez ang paningin ko nang dahil sa sinabi niya. Kumuyam ang mga kamao ko. Hindi pagkakamali ang batang dinadala ko. Ginustong makipagrelasyon sa akin ni Elijah kahit na alam niyang kasal na siya. Walang pumilit sa kanya. "Pwede bang manahimik ka muna, iha?" Ngumisi ito na parang nang insulto. Ang mga lalaki, gagawin talaga ang lahat para may kama ang babaeng natitipuhan nila. Pero hindi ibig sabihin nun, mahal nila ang mga kabit nila. Parausan lang kayo. Mariin kong kinagat ang aking ibabang labi. Gusto ko itong sagutin, pero natigilan at napasinghap ang lahat ng sabuyan ito ng tubig ni Mommy sa mukha. "Wala kang karapatan pagsalitaan ng ganyan ang anak ko. Sino ka ba?" "Aurelio, darling, are you okay?" Galit na humarap si Sarah kay Mommy. "Salas, ano ka ba?" Matapos magpunas ng mukha, nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Aurelio. "How dare you, woman? Wala kang karapatan gawin ito sa akin. Ay demanda ko si Elijah at ilalabas ko sa lahat ang nangyaring ito." Matagal akong natigilan habang nakatitig kay Mommy. Taas ang noo niya habang pinagbabantaan ang nooy galit na ama ni Stephanie. Ngayon ko lang siyang nakitang ganito. Madalas ay tahimik at tikom lang ang bibig niya. "Hindi kayo madala sa magandang usapan. Well, ipupubliko ko ang bagay na ito. And I'll make sure that I'll ruin all your names." Malakas na hinampas ni Aurelio Cortez ang dalawang palad niya sa ibabaw ng mesa saka tumayo. "Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Hindi mo kami kilala, pwede namin kayong sirain. Magpasalamat na lang kayo na kinakausap pa namin kayo ng maayos. Ikaw ang magdahan-dahan, Mr. Cortez. You don't have the right to talk to my wife and daughter that way. Baka ikaw ang hindi nakakakilala sa akin. Wala pang tumatarantado sa akin at sa pamilya ko ang hindi ko inilibing ng buhay." Malakas na humalaklak si Aurelio. "Pinagbabantaan mo ba ako? Akala mo, ikaw lang ang marunong magbanta." Hindi ito sinagot ni Daddy at sa halip, hinarap niya sina Governor Montenegro at ang asawa nito. "Ang pamilya ko, ang isa sa sumusuporta sa iyo. Sa eleksyon, sa bayan na ito, at kahit sa negosyo ninyo, kailangan panagutan ni Elijah ang anak ko. Kung hindi, mawawalan kayo ng suporta mula sa mga Altagracia." Natigilan silang lahat nang marinig ng mga ito ang apelyidong iyon. "I don't know when was that, but I remember meeting my grandparents. Isang beses lang iyon at hindi na naulit. My grandparents were crying and asking my parents for forgiveness. Hindi ko naintindihan ang nangyayari, but as I grew older, nalaman ko na hindi kami Alcantara kundi Altagracia." "What do you mean? And I will pull out every money we lend to you and to your business, until the last cent. Sisiguraduhin ko rin na malalaman ng buong mundo ang katarantaduhang ginawa niyo at ng anak niyo sa aking anak." "You can't do that," Elena exclaimed. "Oh, I can." Nakangiting pinasok ni Daddy ang mga kamay niya sa loob ng kanyang bulsa at nagbuga ng malalim na hangin. "Kaya ko rin sabihin sa media ang lahat ng illegal businesses na kinasasangkutan ng ating batihing gobernador." Nanlaki ang mga mata ni Elena nang tingnan nito ang sariling asawa. Kahit si Elijah ay salubong na ang mga kilay ng balingan ang ama. "Don't tell me you expect me to come here without any cards.
But your daughter is the mistress. Siya ang mali dito. Kasalanan niya ang lahat dahil sumausaw siya sa sawsawan na pag-aari na ng iba. Singit ni Sarah. Namimulog ang mga mata nito sa galit habang nakatingin sa akin. Hindi ako nagpasindik, tiningnan ko rin siya pabalik gamit ang matatalim na mata. Daddy laughed at her. Isn't that too much coming from you, Sarah? The so-called mistress turned the wife of Aurelio Cortez. I heard you kicked out the real Mrs. Cortez. Severino. Tawag ni Aurelio sa pangalan ni Daddy na may halong pagbabanta. And you Mr. Cortez, don't think I forgot about you. How's your hotel business doing? I heard you are waiting for Luther Altagracious' confirmation of your partnership with the Altagracious. Daddy paused for a bit and smirked at him. Well, let me tell you something. My real name is Luther Altagracia and you can kiss your ass goodbye to that partnership because it will never happen. At sisiguraduhin kung babagsak ang negosyo mo kasama ng buo niyong pamilya. Nawalan ng kulay sa mukha si Aurelio, at maging ang asawa niya ay hindi na nagawang umimik pa. Matagal silang nahulog sa malalim na katahimikan bago ito binasag ni Governor Montenegro. What do you want, Severino? Tanong ng Governor sa kalmado ngunit malalim na boses. Madilim na ang mukha nito. Marahang tumawa si Daddy bago itinuro si Elijah. I want that bastard to marry my daughter. Ilang araw rin ang hinintay namin para makuha ang sagot ng mga Montenegro at Cortez. Of course, it wouldn't be easy since Elijah needed to divorce his wife to marry me. Either way, masisira ang imahe ng pamilya nila sa mga tao, pero mas malaki ang mawawala sa kanila kapag hindi sila pumayag sa gusto namin. At first, Aurelio strongly refused to agree to what we wanted. Hinamon niya si Daddy at sinabing hindi nila kailangan ng Altagracia. 2 buong araw na wala si Daddy, and Mommy won't tell me where he was. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na dinukot ang isa sa mga taong pinagkakatiwalaan ni Aurelio Cortez. Pumutok ang balita sa news tungkol sa pangmomolestyang ginawa nito matagal na taon na ang nakalipas at bumabagsak na rin ang hotel nila. All in just 2 days. Stephanie tried calling me but I ignored her calls. Alam ko naman ang rason kung bakit siya tumatawag. Even Elijah is now calling, samantalang kahit anong pagmamakaawa ko sa kanya noon, hindi niya pinapansin. Sa pagbalik ni Daddy, dala nito ang balita na pumayag na si Aurelio sa gusto namin. Hinihintay na lang ang magiging desisyon ng mga Montenegro. Isn't this too much? Isang gabi, narinig kong nag-uusap sina Mommy at Daddy sa kwarto nila. Hindi ba't ito ang gusto mo? You know I would do anything for you. And I wouldn't let anyone hurt our daughter. Nangako akong babawi ako sa iyo habang buhay. Pero Luther, parang sumusobra na tayo. Mag-asawa pa rin sina Elijah at Stephanie. Anong gusto mong gawin ko? Hayaan ang anak natin na magdusa. I plan to send her to America. Gusto kong doon na siya tumira, but after seeing her that day, I vowed to do everything for our daughter. Kahit mali. Matagal na natigilan si Daddy. Hinilat nito ang sentido matapos sumimsam ng alak. Ano pa bang magagawa natin? Hindi natin pwedeng pabayaan si Camila. Lumapit si Mommy kay Daddy at yamakap dito. Nag-aalala ako para sa anak natin. Kung pumayag man ang mga Montenegro na may kasal sina Camila at Elijah, magiging masaya ba siya sa piling ng lalaking walang pagmamahal sa kanya? Kasalanan ko ang lahat ng ito. Maybe this is my karma for all the things I've done, Tanya. Ang masakit lang, sa anak natin napunta. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ni Daddy noong gabing iyon, pero kinabukasan, nagpunta ang mga Montenegro sa amin. Formal nilang sinabi na pumapayag na sila sa gusto namin, kapalit ang aming pananahimik at ang buong suporta ng Altagracia kay Governor Montenegro. Noong araw na iyon ay pinag-usapan na rin kung kailan gaganapin ang kasal namin ni Elijah. Naging madali ang pagpapawalang bisa ng kanilang kasal ni Stephanie, siguro dahil maimpluwensya ang mga magulang namin kaya sa isang pirma lang nila, ora-oradang nawalan ng bisa ang kanilang kasal. Hindi ko alam kung paano nila napapayag si Stephanie, pero masaya ako. Masaya ako dahil sa wakas, magiging akin na si Elijah sa araw na ito. You may now kiss the bride. Humarap ako kay Elijah nang may malaking ngiti sa labi.
Nang alisin niya ang belo sa mukha ko, dagling kumirot ang puso ko nang makitang wala man lang reaksyon mula sa mukha niya. Ngumiti pa rin ako sa kabila nun, pero agad rin napawi nang halikan niya ako sa pisngi at hindi sa labi. Humarap na siya sa mga tao sa simbahan na parang wala lang. Is this really a wedding? Kasi sa sobrang lamig ni Elijah, pakiramdam ko ay burol ang pinuntahan namin at hindi kasal. Tumigil ang sinasakyan namin sa harap ng isang maganda at may kalakihang duplex house. 2 residential units iyon na up and down. Regalo ito ng mga magulang ni Elijah sa amin habang hindi pa tapos ang pagpaparenovate ni Daddy ng villa na regalo naman nila ni Mommy sa amin. Nakangiti ako nang makapasok sa loob. Sinalubong kami ng 4 na katulong na siyang nagdala ng mga gamit namin. Dumiretso naman si Elijah sa itaas kaya sinundan ko ito hanggang sa makapasok kami sa isang kwarto. I think this is the master's bedroom. Malaki ang ngiti sa mukha ko nang mapagmasdan ang loob. Kompleto sa gamit at umayon sa kulay ng bahay ang kagamitan kaya masarap sa paningin. You'll stay here, I'll be in the guest room. Nilingon ko si Elijah sa sinabi niya. Ano, hindi tayo matutulog sa iisang kwarto? Matagal niya akong tinitigan sa mukha. Hindi ko mabasa ang inisip niya pero hindi ko nakayanan ang titig na pinapukol niya sa akin. Why would I stay in one bed with you? Nagsalubong ang mga kilay ko sa narinig. Hinday ko nagustuhan ang tono ng boses niya habang sinasabi yun. Because we're married. Sa papel. Kasal lang tayo sa papel. Kesyo sa papel, sa bato o kahit saan pa iyan, ang mahalaga, kasal na tayo. Ako na ang asawa mo. So, pwede ba? Treat me right. Iyong deserve ko. Deserve. He laughed. Baka hindi mo magustuhan ang gagawin kong trato sa iyo na deserve mo, Camila. Don't push it. Just be thankful that I married you. Paalis na siya nang humabol ako at mahigpit siyang hinawakan sa kamay. Elijah, don't be like this. Please. Ito naman talaga ang plano natin, di ba? Ang iwan mo si Stephanie para sa akin. Nandito na iyon. Bakit ganyan pa rin ang asal mo? Because Tito Aurelio was right. Nilingon niya ako gamit ng malamig na mga mata. Gagawin naming mga lalaki ang lahat para makuha ang babaeng gusto namin may kama. Dahil may gusto kaming gawin na hindi namin kayang gawin sa mga asawa namin, kaya sa inyo namin ginagawa. Matagal akong natigilan sa mga sinabi niya. Pakiramdam ko, sinampal ako, binuhusan ng malamig na tubig, sinabugan ng katotohanan sa mukha. Ang sakit, nanlalit ako ngayon sa sarili ko. Lies. You're lying. Nagbuga siya ng hangin at parang nauubusan ng pasensya na umiiling. Alam ko, what we had was something special, Elijah. I felt it. Naging totoo ka lang noong ako ang kasama mo, at naging malaya ako nang ikaw ang kasama ko. Masaya tayo. What you felt was wrong. Putol niya sa sinasabi ko na ikinatigil ko. May inilabas siyang papel mula sa dala niyang suitcase at inabot iyon sa akin. What's this? Pinasadahan ko ng tingin ang papel at halos manigas ako sa kinatatayuan sa nabasa ko. Agreement. Elijah, ano ito? Umanad ang luha sa pisngi ko habang nakatingin sa seryoso niyang mukha. Ibibigay ko ang pangalan ko sa anak natin. Sa loob ng 3 taon, I'll be your husband, but after that, we'll annul our marriage. Gusto kong hilingin ito sa iyo, Camila, at nakahanda akong gawin ang lahat ng gusto mo. Pero pagkatapos ng 3 taon, I want to go back to Stephanie. What gave you the idea that I would agree to this? No, Elijah, hinding-hindi ako papayag sa gusto mo. Kung hindi ka papayag, magiging miserable ang buhay mo sa akin. Tatanggapin ko. Kahit miserableng buhay, tatanggapin ko, basta kasama kita. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko matapos maalala ang naging usapan namin noong araw na iyon. The look on Elijah H's face, his cold stares, isa lang ang pinapahiwatig sa akin. Hindi siya nagbibiro. Ilang araw na rin ang lumilipas, lagi niya akong iniwasan. Natutulog siya sa ibang kwarto, ni ayaw akong saluhan sa pagkain, gabing-gabi na kong umuwi at kapag nagkita naman kami sa bahay, para akong hangin na hindi niya nakikita. Ganoon niya ako tretuhin. Do I deserve this? Ito na ba ang kabayaran sa ginawa kong paghihiwalay sa kanila ni Stephanie? Kumuyam ang mga kamay ko. I don't deserve this kind of treatment. Ako pa rin ang ina ng magiging anak niya,
ako na ang asawa niya. Whether he likes it or not, I'm gonna make him love him. Alam kong hindi mahirap gawin yun dahil minsan na niya akong minahal. I'll do everything to get his love back. Good morning, bati ko nang makababa si Elijah sa hagdan. Hindi ako pinansin nito at nagdirdiretso lang sa paglalakad. Bago pa niya maabot ang pinto, hamarang na ako sa harap niya. Saluhan mo naman ako sa breakfast. Nagluto ako. Tiningnan niya ako habang magkasalubong ng bahagya ang mga kilay. Kailan ka pa natutong? Nagluto. Bago lang, I want to cook just for you. Sa ilang buwan na relasyon namin, natatandaan kong isa lang ang naging hiling niya sa akin. Magluto ako. Elijah loves to eat, so he wanted me to learn how to cook. Noong mga panahong iyon, ayaw ko dahil hindi ko naman alam na magtatagal kami. But now, I'm willing to learn everything just for him. Tumikim siya. I'm late for work. Nang paalis na ulit siya ay pinulupot ko ang mga kamay ko sa braso niya. Kahit coffee lang. Sige na. Nag-effort pa naman ako. Mas masarap ang lutong bahay kaysa sa takeout sa labas. Bumuntong hininga siya sa sinabi ko. Tinapunan niya ako ng tingin na parang nauubusan ng pasensya. Inilibas ko naman ang cellphone ko at tinutok ang screen sa amin. Hello, Tito. Good morning po. Ngumiti si Governor Montenegro sa video call at tumango. Kasama nito ang asawa niyang si Tita Elena. Good morning din, Iha. Maaga pa, bakit napatawag ka? Hinarap ko ang cellphone sa aming dalawa ni Elijah para makita nila kami na magkasama. I just prepared breakfast for my husband. Kaya lang, late na raw po siya sa work. Nakakalungkot tuloy dahil first time kong magluto. What? Iho, bakit hindi mo muna samahan ang asawa mo sa agahan? Tanong ni Tita Elena sa malambing na tinig. Nakatingin naman sa akin si Elijah nang lingunin ko ito. Nakikita ko ang pagtataka sa buong mukha niya. Son, you don't have to go to work early. Have breakfast with your wife first. Tumango si Tita Elena bilang pagsang-ayon. Oo nga, Iho, tandaan mo, ang happy wife is a happy life. Kita mo naman sa amin ng daddy mo. Bumuntong hininga si Elijah bago tumango. Fine. Inagaw nito mula sa akin ang cellphone at pinatay iyon. Nagulat naman ako nang kunin niya ang kamay ko at kinila ako papunta sa dining room kung saan nakahanda ang breakfast. I'll eat with you just for today. Natigilan siya sa pagsasalita nang mapansin na nakangiti ako sa kanya. He looked confused for a while but when he noticed our hands, he immediately let go of my hand. Nahihiyang umupo ito at nagsimulang kumain. Naupo na rin ako sa tabi niya. I was smiling while watching him eat. Sa unang tikim, natigilan pa siya at napatingin sa akin. Masarap ba? I teasingly asked him. Tumikim na naman siya. Pwede na. Napangiti ako. Nagsimula na rin akong kumain. Akala ko, titikman lang niya ang lulo ko, pero naubos niya lahat ng nasa plato niya at maging ang kapeng tinimpla ko. How did you do it? What? Samubo ako ng pancake. Ang lutuin ang mga ito. Ang pabiyaran ka na ni na daddy. What did you do this time? I shrugged my shoulders and gave him a sweet smile. Hindi ko siya sinagot at nagpatuloy sa pagkain. Elijah HSPOV. Oh, paalis na ako. Bakit nagpunta ka pa rito? Natigilan sila sa pag-uusap nang makita ako. Lumapit ako sa dining table at naupo sa dati kong pwesto. Is this because of Ilir, Iho? Antag ni Mommy. I nodded my head. Nagbago yata ang ihip ng hangin. What? You suddenly like her now? She smiled at me before sipping a tea on her cup. Elijah, we didn't really hate her. In fact, I pity her when we discovered about the situation. Biktima lang din siya ng pag-ibig. Biktima mo. My brows furrowed. Mom, kung hindi ka nakipagrelasyon sa batang iyon, hindi sana ito mangyayari. Nagbawi ako ng paningin. I hated the fact that what she said was true. This all happened because of me. Kaya nga ilang hampas ng 2x2 ang tinanggap ko mula kay dad bilang parusa. Alam mo ba, lagi siyang dumadalaw sa bahay. She apologized for what happened at the restaurant and did her best to win our favor. Sinasamahan niya akong mag-bake at mag-gardening dahil palagi kang wala. And your father loves her cake. Mas magaling pa siyang mag-bake kaysa sa akin. Natawa ako. So, that's what she's doing.
Hindi niya ako makuha dahil iniwasan ko siya kaya ang tiwala ng mga magulang ko ang kinuha niya. At nang dahil doon, gusto niyo na siya. Nilang ako. Hindi rin naman kagusto-gusto si Stephanie. Kumento ni Dad kaya nalipat sa kanya ang paningin ko. Then why did you choose her to be my wife? Because we needed their family's connection at that time. But her being your wife doesn't change the fact that she's still the daughter of a mistress. Mariin akong pumikit sa mga narinig. Hindi na ako nagtagal pa roon at nagpaalam na sa kanila. I didn't want to divorce Stephanie, Dad forced me to do it. Kahit nagloko ako, wala akong balak iwan siya, pero dahil sa nadiscover namin tungkol sa pamilya ni Camila, kinuha yung pagkakataon ni Dad para sa political advances niya. When I arrived at the company, natigilan ako nang makita ang babaeng nakatayo sa labas ng office ko. Stephanie. She turned to me and gave me a soft smile. Is it okay for me to come here? Baka magalit ang asawa mo. My heart sunk with what she said. Nasasaktan ako dahil alam kong nasasaktan siya. Why am I such a jerk? Hinila ko siya sa kamay at pinapasok sa loob. I'm sorry. Ilang beses siyang lumunok matapos akong malungkot na ngitian. Naalala ko kung paano siya nawala ng kulay sa mukha nang malaman ang tungkol sa gustong mangyari ni Camila. And the day her father agreed to Severino Alcantara, she cried in front of US. Begging US not to let that happen. Pero desidido na sina Tito Aurelio at Dad na pumayag kay Severino, kaya umiyak siya ng umiyak hanggang sa mawalan siya ng malay at sinugod sa hospital. Ikinasal ako kay Camila na nasa hospital si Stephanie, hindi makausap at lagang nakatulala. Nilamon ako ng guilt dahil alam kong nangyari yun sa kanya nang dahil sa akin. Stephanie, how are you? A faint smile appeared on her lips. Unti-unting namasa ang gilid ng mga mata niya, gathered all my courage to come here, and to finally say goodbye. Natigilan ako. What? She forced a laugh as a tear fell down her rosy cheeks. Hindi pa rin ako makapaniwala na, hindi ka na akin. May kung anong kirot akong naramdaman sa dibdib ko nang dahil doon. She had always been a sweet and caring wife. Always smiling whenever she's with me. Desisyon ng mga magulang namin ang aming kasal, but I admit that I did like her. Despite of everything, even after knowing that I had an affair with another woman, nanatili siya sa tabi ko at inintindi ako. Sinisi pa niya ang sarili niya dahil sa kasalanang nagawa ko. At dumagdag lang iyon sa guilt na nagpapabigat sa dibdib ko ngayon. Stephanie, walang magbabago. I gently caressed her cheeks. You're still my wife. And after I fix this, babalik ako sa iyo. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko matapos makapasok sa bahay. Kalahating araw akong hindi pumasok sa opisina. Pinakansela ko ang lahat para makasama si Stephanie. Hindi pa ako nakakalapit sa hagdan, lumabas mula sa kusina si Camila nang may malapad na ngiti sa labi. I don't know if it was because of her father or their wild family, but I get easily irritated whenever I see her. Inaamin ko naman na talagang may nararamdaman ako para kay Camila, pero naglaho ang lahat ng iyon dahil sa ginawa nila. Iyong pananabik na nararamdaman ko noon sa tuwing nakikita siya, napalitan ng matinding irita. I'm glad you're home. Here, oh, I baked you some strawberry cupcakes. Tinabig ang kamay niya sa sobrang inis. Tumapon ang dala niyang tray na puno ng cupcakes. Huwag mo nang subukang suhulan ako katulad ng ginagawa mo kina mommy. Hindi yan tatalab sa akin. Hindi siya nakaimik, ni hindi niya nagawang kumilos at nakatitig lang sa mga cupcake na nasa sahig. Tuluyan ko siyang hinarap habang nasa loob ng bulsa ang magkabila kong kamay. I know she's hurting, but I warned her about this. Hindi siya marunong makinig. Kung hindi lang dahil sa batang iyan, hindi kita pakikisamahan. Kung ayaw mong madamay pati ang bata, umayos ka. Tinalikuran ko na ito at umakyat sa hagdan. I was halfway up the stair when I paused and turned to her again. Ewan ko ba pero parang binundol ako ng konsensya nang makita siyang nakaluhod sa sahig at isa-isang pinupulot ang mga cupcake. Nang magangat siya ng paningin sa akin, nakita ko ang mga luha na panay ang agos sa pisngi niya. I didn't bother and just continued walking. Pagdating sa kwarto ay hindi ako agad nakatulog, hawak ko ang baso ng alak sa isang kamay at umiinom.
Hindi ko alam kung bakit nagpadala ako sa tukso. Kung hindi ako nakipagrelasyon kay Camila, hindi gugulo ng ganito ang lahat. Dad almost disowned after we got home from the restaurant. Mas gugustuhin niyang itakwil ako kaysa masira ang pangalan niya sa mga tao. Ganoon kahalaga ang posisyon niya para sa kanya. I pulled my hair and started drinking again. To be honest, hindi ko inaasahan na ganoon ang magiging reaction ni Camila. I thought she was naive, but I was a fool. Hindi ko pala siya makokontrol at ang nangyari kami pa ang napaikot nila sa kanilang mga kamay. Natigil ako sa pag-iisip ng makarinig ng ilang katok sa pinto. Tumalim agad ang mga mata ko nang maisip kung sino iyan. Pwede ba kitang makausap? It's her. Hindi ako umimik at nagpatuloy sa pag-inom. Kahit sandali lang. I heaved a sigh and decided to just open the door for her. Sigurado naman na hindi siya titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto niya. What? Salubong ang kilay na antad ko nang mapagbuksan ito. Pero natigilan ako nang makitang pulang-pula ang mga mata at ilong niya. Nanunubog din ang gilid ng kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim at mapait na ngumiti. Sorry dahil hindi si Stephanie ang kasama mo ngayon. Sorry din kung pinilit kitang pakasalan ako. Kung ako lang, kaya ko naman na magtago habang buhay, kaya kung itago mo ako sa lahat ng tao, makasama lang kita. Pero magkakaanak na tayo, Elijah, ayaw ko siyang itago. I can't give our child that kind of life. Pinangako ko na mararanasan niya ang naranasan kong kompletong pamilya. So, please, magalit ka lang sa akin na lang, tatanggapin ko, huwag lang sa batang ito. Huwag lang sa anak natin. Camilla's POV. Matapos ng pag-uusap namin ni Elijah kahapon, wala pang alas 6 ng umaga, nakaalis na siya ng bahay. Buong araw akong naghintay pero umuwi lamang siya nang sumapit ang alas 9 ng gabi. Rinig na rinig ko ang mga yabag ng paa niya sa hagdan pero hindi na ako nag-abalang tumayo. What he did last night really hurt me. Napaso pa ako para ihanda ang mga cupcake, nag-effort ako ng todo pero hindi na nga niya tinikman, tinapon pa niya. Kumalam ang tiyan ko na nagpatigil sa akin sa pag-isip. Buong araw rin kasi akong walang kain dahil sa sama ng loob. Bumaba ako ng kusina at natigilan nang makita si Elijah sa loob. Nasa harap ito ng nakabukas na ref at parang may hinahanap. Bumuntong hininga siya makalipas ang ilang sandali at isinara iyon. Pagharap niya ay natigilan ito at bahagyang napaatras. Halata rin ang gulat sa mukha. Damn it Camilla, you scared me. Ano bang ginagawa mo rito? Gabing-gabi na. Sumimangot ako dahil sa tono ng pananalita niya. Nagugutom kasi ako. Bukas ka na kumain, walang pagkain sa ref. Paalis na ito pero natigilan siya nang muli akong magsalita. Kahapon pa ang huling kain ko, magluluto ako, gusto mo rin kumain. Nilingon niya ako na salubong ang mga kilay. Akala ko, magagalit na naman siya at pagbibintangan akong sinusuhulan siya o nagpapabango ng pangalan. Bakit hindi ka pa kumakain? Alam mo nang ang buntis ka, nagpapalipas ka pa ng gutom. Napanguso ako sa narinig. Pinagtataasan na naman niya ako ng boses, bagay na hindi naman niya ginagawa noon. Kasalanan mo ito, kung hindi mo kasi ako inawi, hindi ko gugutuman ang sarili ko. Balik sigaw ko na ikinatigil niya. Matagal niya akong tinitigan gamit ang matatalim niyang mga mata. Noong nanliligaw pa siya sa akin, ang lamang ng boses, ang baba ng tinig. Ngayon, sinisigaw-sigawan na lang ako. Wait here, magpapadeliver ako. Huwag na, pidyo ko sa kanya kaya inis niya akong nilingon. Magluluto na lang ako, atay ng manok. Kung gusto mong kumain, maupo ka at maghintay. No, thanks. Paalis na siya nang marinig namin pareho ang pagkalam ng sikmura niya. Inirapan ko ito bago lumapit sa ref at inilabas ang lahat ng kailangan. Ang totoo, adobong atay ng manok ang paboritong pagkain ni Elijah. Bumili ako nito kahapon kasi balak ko siyang ipagluto, pero nawalan ako ng gana sa ginawa niya sa mga cupcake ko. Buong akala ko ay bumalik na si Elijah sa kwarto niya kaya masama na naman ang loob ko, pero nagulat ako nang sa pagharap ko, nandoon siya at nakaupo sa stool malapit sa kitchen island. Napangiti ako nang mapansin na sa malayo siya nakatingin. Parang nahihiya. Nagsimula na ako sa paghahanda. Noon, ito ang madalas namin kainin sa karinderya matapos magmotor na magkasama.
He likes street foods and any kinds of ulam na inadobo. Do you need help? Maya-maya ay antag niya. No, tugon ko nang hindi siya tinitingnan. Gusto kong mag-focus sa pagluluto para mapasarap ito. But you're pregnant. I laughed absent-mindedly. Nag-aalala ka sa akin. Hindi. Nag-iwas siya ng paningin, salubong ang mga kilay. Natawa na lang ako at ibinalik sa ginagawa ang atensyon. Nang matapos sa pagluluto, labis kong ikinatuwa nang makita siyang ngumiti matapos tikman ang adobong atay. Nilapag niya ang cellphone sa ibabaw ng table at kumuha na ng mainit na kanin. Ang sarap nito. Masarap ka pala magluto, papuri niya habang kumakain kami. Nagpatulong ako kay Mommy. Alam ko kasing favorite mo ito. Napatingin siya sa akin. Naalala mo pa pala. How can I forget? Dumayo pa tayo sa pagkalayo-layong karinderya noon para lang dito. Pinagmamalaki mo pa sa akin na sila ang pinakamasarap magluto ng adobong atay na manok. Natawa siya, because it's true, pero hindi na ngayon. Mas masarap na ang luto mo. Lumaki ang ngiti sa labi ko dahil sa sinabi niya. May ilang minuto kaming nagkatitigan, walang nagsasalita sa amin, hanggang sa biglang tumunog ang cellphone niya kaya nabaling doon ang paningin namin. My eyebrows furrowed when I saw the name on the screen. Agad naman yun kinuha ni Elijah at nagpaalam sa akin. It's my, secretary. Maybe this is important. Talaga, ang secretary mo iyan. Tatawag siya ng ganitong oras. May ilang segundo siyang natigilan bago nagsalubong ang makakapal niyang kilay. Kahit sino pa ang tumawag sa akin, wala kang pakialam. Tumayo na siya at umalis. Matagal na itong nakalabas ng pinto, pero nakatitig pa rin ako doon. Why is he lying to me? May tinatago ba siya sa akin? Bakit niya sinabing sekretarya niya ang tumawag kung kitang-kita ko ang pangalan ni Stephanie? Is he having an affair with his ex-wife? Maaga akong nagising para ipaghanda ng agahan si Elijah, pero habang nasa kitchen ay hindi pa rin mawala sa isipan ko ang nakita kagabi. Karma ko ba ito? Naging kabit ako ni Elijah at niloko namin ang asawa niya. Ngayon nakasal na kami, may secret affair sila ng dati niyang asawa. Good morning. Natigilan ako sa pag-isip at mabilis na lumingon nang marinig ang boses na iyon. Matagal akong natulala sa kinatatayuan ko habang nakatingin kay Elijah. He put down his suitcase on top of the kitchen island and Saturday on one of the stool. Tumingin siya sa akin, hindi nagsalita, walang ibang ginawa kundi tingnan lang ako. Ay, good morning, sir. Naghanda na po si ma'am ng breakfast nyo. Ang sarap, sir. Ang sarap magluto ni Ma'am Camila. Ganoon ba? Mula sa akin ay humarap siya sa dalawang katulong na tumutulong sa akin sa pagluluto. Ngumiti ako at pinagpatuloy ang ginagawa. Sandali na lang ito. First time namin kayong makitang nag-breakfast dito, sir. Lagi kasi kayong nagmamadali. Lagi tuloy mag-isa ni ma'am mag-agahan. Lumapit ako sa island at nilapag ang mga hinandang pagkain para kay Elijah. Sandali ha. Lapag titimpla kita ng kape. Hindi uli siya nagsalita at nanatiling tahimik. Ngayon na nakatalikod ako, hindi ko mapigil ang hindi kabahan. Kahit hindi ako nakatingin sa kanya, nararamdaman ko ang mga titig niya. Naku, sir, ma'am, narinig niyo na ba ang balita dito sa subdivision natin? Imang, ano ka ba? Huwag mo nang ikwento kina sir. Ang alin manang. Naku, usap-usapan na dito sa atin, may estudyante raw na nasaksak kagabi. Nasaksak? Lumingon ako nang marinig ang usapan nila. Natigilan lang ako nang makitang nakatingin sa akin si Elijah kahit na nakikipag-usap siya kina Manang. Oo sir, noong huling linggo nga, may nasaksak din. Matandang lalaki, hindi pa rin nahuhuli ang gumawa, ngayon, mayroon na naman na biktima. Gabi sila sinaksak, sa gabi gumagala ang suspect. Ay Diyos ko, nakakatakot na talaga ang panahon ngayon. Biruin niyo, sir, private subdivision na ito, pero may nakakagala pa ring kriminal. Humarap ako sa kanila at inabot kay Elijah ang tinimpla kong kape. Tinanggap niya iyon ng titig na titig sa mukha ko. Nahiya tuloy ako kaya pakiramdam ko, pulang-pula ang buong mukha ko. Siguradong taga rito lang ang suspect kaya malaya siyang nakakagala sa loob ng subdivision. Matapos ubusin ang kapeng tinimpla ko, tumayo na siya at nagpaalam. Mag-ingat kayo rito Manang. Make sure to lock the gate.
Nakatingin lang ako sa kanya habang nagbibilin siya sa mga katulong. Nag-iwan na rin siya ng pera para pamalengke ng mga ito. Bago tuluyang umalis ay hinarap niya uli ako. Thanks for the breakfast. Masarap. Napangiti ako sa narinig. Nang makaalis si Elijah ay malalim na naman ang iniisip ko. Kung talagang may affair sila ni Stephanie, kailangan kong gumawa ng paraan para mapaghiwalay sila. Kagat ang dulo ng daliri ko, nagpabalik-balik ako ng lakad sa malawak na terrace sa second floor. Nagawa ko na silang paghiwalayin, magagawa ko uli yun. Lalo na ngayon na ako na ang asawa. Pero paano? Do I have to use our parents again? Naging posible lang naman ang pagpapahiwalay ko sa kanila dahil sa impluwensya ni Daddy at sa kasakiman sa posisyon ni Governor Montenegro. Hindi na yun magiging effective ngayon. So, what should I do? I brought lunch. Nagsalubong ang mga kilay ni Elijah nang makita akong pumasok sa loob ng office niya. Malaki ang ngiti sa labi ng lapitan ko ang kanyang lamesa. What are you doing here? Tumayo siya at nilapitan ako. Pinagluto kita ng tanghalian, baka hindi ka pa kumakain. He grabbed me by the arm. Camila, alam mo naman na maraming tao rito. Makikita ka ng mga empleyado. Nakita na nila ako, wala naman nangyari, but they're used of seeing Stephanie. Pag-uusapan na naman nila tayo. Binawi ko ang braso ko at masama ang loob na inirapan siya. Then let them. Alangan naman itago mo ako sa mga tao habang buhay. Hindi habang buhay, 3 taon lang. Bigla akong natigilan sa mga sinabi niya. He looked at me straight in the eyes as if saying na hindi siya nagsisisi sa sinabi niya. Nagbaba ako ng tingin bago pinatong ang dalang pagkain sa desk niya. Akala ko, dala lang ng galit kaya gusto niyang makipaghiwalay sa akin pagkatapos ng 3 taon. Parang dinudurog ng pinong-pino ang puso ko. Masakit. Ako na nga ang asawa, pero iba ang mahal niya. I'll go ahead. Malungkot akong ngumiti. I heard him heave a sigh. Bago tuluyang makalayo ay pinigilan niya ako sa kamay. I have 10 minutes. Kakain muna ako, hintayin mo na ito. Napangiti ako nang marinig iyon. Noon, sa tuwing nagtatampo ako ay hindi niya ako nat-itis. Kahit birthday pa ni Stephanie or family dinner nila, kapag nagkasakit o sumama lang ng kaunti ang pakiramdam ko, hindi niya talaga ako iniwan. He takes care of me. Hindi pa rin nagbabago si Elijah, siya pa rin ang lalaking minahal ko. Tiningnan ko ang oras sa wristwatch ko at ngumiti ng malapad. Marami pa namang oras, can you come with me for a few minutes sa underground parking lot? May ipapakita lang ako sa iyo. Katatapos niya lang kumain at ngayon ay kasalukuyan niyang ininom ang cucumber juice na prinipare ko. Nagdalawang isip siya na pumayag sa gusto ko. Halata kasi sa mukha niya na ayaw niya. Pero nang maglamang ako ng kaunti, napapayag ko rin ito. Pagdating namin sa parking lot, natigilan siya nang madataan doon ang 2 sport motorbikes. Let's ride. Malaki ang ngiti sa mukha nang ipulupot ko ang mga kamay ko sa braso niya. Hindi siya nakapagsalita. Matagal siyang nakatitig sa motorbike na nasa harap namin. Back then, we used to ride motorbikes together. Natigil lang nang mahuli siya ni Governor Montenegro. Nang ipagbawal sa kanya ng sariling ama ang pagiging racer at pagsakay ng motorbike. Ang sabi niya, kapag nakikita niya ako ay naaalala niya ang nag-iisang bagay na nagpapasaya sa kanya. Doon nag-umpisa ang lihim na relasyon namin. Now, I want to bring back those times. Dahil nagbabaka sakali ako na bumalik din ang halaga ko sa kanya. No, mariin niyang saad. Bakit no? Sige na, sandali lang tayo. Binawi niya ang braso niya sa akin, said no. Iba na ang sitwasyon ngayon. Once my father caught me, I'll be over Camila. Nakapamaywang ko siyang tiningnan. Hindi kanya mahuhuli. 5 minutes lang naman, Pero kung ayaw mo talaga, ako na lang. Natigilan siya sa sinabi ko. Camila, delikado. Hindi, nakapagmotor na ako noon kasama ang boyfriend ko. It was the most amazing feeling ever. I felt free for the first time. I smiled at him and put the helmet on my head. Kinuha ko rin ang isa pang helmet at inabot sa kanya. Seryoso niya akong tiningnan bago nilang na bumantong hininga. 30 minutes lang. Sinuot niya sa ulo ang helmet niya at sabay kaming nagpatakbo ng motor. We drove away from his company. Nagmotor kami hanggang sa maabot namin ang kalsada na wala nang masyadong tao.
I screamed and drove faster, just like what we used to do. Sinabayan ni Elijah ang bilis ng pagpapatakbo ko. Tumigil lang kami sa isang convenience store at bumili ng ice cream. Elijah HSPOV. Camila took off her helmet and let her hair down. Tinangay ng hangin ang ilang hibla ng buhok niya habang abala siyang kumakain ng ice cream. Nakaupo kami sa table sa labas na may sariling umbrella. Hindi ko magawang samubo ng ice cream dahil abala ang mga mata ko sa pagtitig sa kanya. Naalala ko kung gaano ako ka-infatuated kay Camila noon. She was so young, free-spirited, and fun to be with. Pakiramdam ko kapag kasama ko siya, para akong ibon na nakawala sa hola. Even though I was married to Stephanie that time, I didn't stay away from her. I even cherished our friendship. Siya lang kasi ang nakakaintindi sa akin. Nasira lang ang pagkakaibigan namin nang halikan ko siya isang gabi. Isang pagkakamali na naulit pa dahil hindi ko nagawang pigilin ang sarili ko. Nagsisisi ako dahil parang hinadlangan ko ang magandang kinabukasan ni Camila. Bata pa siya at malayo pa ang mararating, pero sinira ko iyon nang gawin ko siyang babae ko. And I ruined her even more when I got her pregnant. Sinubukan kong ayusin ang gulo, pero lalo lang itong lumaki. Hurry up and eat your ice cream. When only have 2 minutes left. Babalik ka na naman sa boring mong office. Natawa ako sa sinabi niya. Yeah, boring nga ang buhay ko. But here she is again, trying to put colors on my gray and white life. Matapos kumain ng ice cream ay bumalik na kami, pero hindi inaasahan na maaaksidente kami sa daan. Napabilis ang takbo ko at hindi napansin ang biglang pagtawid ng motor sa harap namin. Bigla ang pagpreno ni Camila na nagresulta sa pagbagsak ng motorbike na sinasakyan nito. Camila's POV. Damn! Ito na ang sinasabi ko. I told you it was dangerous. Nakaupo ako sa loob ng klinik at inaasikaso ng nurse na siyang naglilinis at naglalagay ng gamot sa sugat ko. Elijah was overreacting from the moment he saw me lying on the ground. Agad niya akong sinugod rito at tinawag ang lahat ng pwedeng tawagin para tingnan ako. I'm fine, gasgas lang ito. No, you're not fine. Buntis ka at bago ano ang nangyari sa bata. Kailangan mong magpatingin sa doktor mo, magpa-ultrasound tayo to make sure the baby is okay. Napangiti ako sa mga narinig. Kapansin-pansin kasi ang pag-aalala at takot sa mukha ni Elijah. Kahit lagi siyang nakasimangot, ngayon ay ibang-iba ang ekspresyon niya. Hubby, I'm okay. Natigilan siya at napatingin sa akin. Ngumiti ako. Nang iwan kami ng nurse matapos malagyan ng bandage ang sugat ko, nilapitan ako ni Elijah at nag-aalalang hinawakan ang braso ko. Are you sure you're okay? I nodded my head. Thank you, Elijah. I had fun. This time, siya naman ang ngumiti sa akin, langdangkal na lang ang layo ng mukha namin sa isa't isa. I can clearly see his handsome features. Napakagwapo talaga ng asawa ko. No wonder marami ang nagkakandara pa sa kanya. Thank you rin, I also had fun. Nilapitan niya ang mukha sa akin at hinalikan ako sa pisngi. Elijah, pareho kaming napalingon at nakita si Stephanie sa nakabukas na pinto. May kasama itong lalaki. Nang tingnan ko si Elijah, nakita ko ang biglang pagdilim ng paningin nito habang nakatingin sa lalaking kasama ni Stephanie.